Sa mundong puno ng ingay, opinyon, at walang tigil na paghahabol ng pansin, madalas nakakalimutan ng tao ang pinakamahalagang bagay, ang pagtuon sa sarili. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng palakpak o sa bilis ng papuri, kundi sa katahimikan ng proseso at sa disiplina ng araw-araw na pagsusumikap. Ang seryeng ito ay paalala na hindi mo kailangang ipakita ang bawat hakbang. Sapat na ang tiwala sa sarili at ang konsistensya ng iyong trabaho. Kapag natutunan mong magtrabaho ng tahimik, ang resulta mismo ang magsasalita para sa iyo. Pero bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po iyan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Chapter 1. Pagtuon sa sarili. Sa bawat araw na lumilipas, napapalibutan tayo ng ingay. Mula sa social media, sa mga opinyon ng ibang tao, sa mga expectations ng pamilya, kaibigan at lipunan. Parang lahat ay may sinasabi kung paano ka dapat mabuhay, kung ano ang dapat mong gawin, at kung saan ka dapat makarating. Ngunit kung patuloy mong hahayaang lamunin ka ng ingay na iyon, mawawala ang pinakamahalagang boses na dapat mong pakinggan, ang sarili mo. Ang unang hakbang sa tunay na tagumpay ay ang pagtuon sa sarili, ang kakayahang magsara ng pinto sa lahat ng distractions at magsimula ng tahimik na paglalakbay patungo sa iyong sariling layunin. Kapag sinabi nating pagtuon sa sarili, hindi ito nangangahulugang pagiging makasarili o pagtalikod sa mundo. Ang ibig sabihin nito ay pagbabalik sa core ng iyong pagkatao, sa pag-alam kung sino ka talaga at kung ano ang gusto mong marating. Maraming tao ang nauubos ang oras sa paghahabol ng validation ng iba. Post dito, update doon, para lang makita ng mundo na may ginagawa sila. Ngunit ang tanong, sino ba talaga ang gusto mong mapahanga? Ang sarili mo ba o ang mga taong wala namang tunay na pakialam sa iyong paglalakbay? Ang pagtuon sa sarili ay pagtanggap na ang pinakamahalagang laban ay hindi laban sa iba, kundi laban sa sarili mong mga limitation. Isipin mo ang isang atleta na araw-araw nag-e-ensayo. Hindi niya kailangan ipakita sa lahat ang bawat push-up, bawat takbo, bawat pawis na tumutulo. Ang mahalaga ay ang disiplina at ang consistency na ginagawa niya sa likod ng kamera. Kapag dumating ang araw ng kompetisyon, doon makikita ng lahat ang bunga ng kanyang tahimik na pagsusumikap. Ganoon din sa buhay. Ang tunay na progreso ay hindi nakikita sa mga likes o shares, kundi sa mga tahimik na oras na ginugugol mo para palakasin ang sarili mong kakayahan. Ngunit bakit nga ba mahirap magtuon sa sarili? Dahil sanay tayo sa ingay. Sanay tayong humingi ng payo, humingi ng papuri, humingi ng kumpirmasyon. Kapag walang nakakapansin sa ating ginagawa, parang kulang. Kapag walang pumupuri, parang walang saysay. Ngunit ang katotohanan, hindi mo kailangan ng palakpak para maging matagumpay. Ang kailangan mo ay malinaw na layunin at matibay na loob. Ang pagtuon sa sarili ay pagtanggap na hindi lahat ng tao ay makakaintindi sa iyong misyon. At ayos lang iyon. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat hakbang. Ang mahalaga, alam mo kung saan ka papunta. Sa pagtuon sa sarili, natututo kang kilalanin ang iyong lakas at kahinaan. Hindi ito madali dahil minsan masakit aminin na may mga bagay kang hindi pa kaya. Ngunit sa pag-amin na yon, nagkakaroon ka ng pagkakataon na mag-improve. Ang tao na hindi marunong tumingin sa salamin ng kanyang pagkatao ay mananatiling bulag sa kanyang sariling potensyal. Kapag natutunan mong tanggapin ang iyong kahinaan, nagiging mas matibay ka. Kapag natutunan mong yakapin ang iyong lakas, nagiging mas kumpiyansa ka. Ang balanse ng dalawang iyon ang magdadala sa iyo sa tunay na pag-unlad. Isang malaking hadlang sa pagtuon sa sarili ay ang distractions. Sa panahon ngayon, napakadaling maligaw. Isang scroll lang sa phone, isang click lang sa video, isang saglit lang sa chismis. At bigla na lang nawala ang oras na dapat sana'y ginugol mo sa pag-aaral,
sa trabaho, o sa pagbuo ng pangarap. Ang pagtuon sa sarili ay nangangahulugang disiplina sa oras. Hindi mo kailangang alisin ang lahat ng bagay na nagbibigay saya, ngunit kailangan mong matutong maglagay ng hangganan. Kung gusto mong makarating sa iyong layunin, kailangan mong piliin kung ano ang mahalaga at kung ano ang hindi. Ang oras ay hindi bumabalik, kaya bawat minuto na ginugol mo sa walang saysay ay minuto na nawala sa iyong pag-unlad. Kapag natutunan mong magtuon sa sarili, nagiging malinaw ang iyong personal vision. Hindi ka na basta-basta nadadala ng agos ng lipunan. Hindi ka na basta-basta natitinag ng opinyon ng iba. Alam mo kung ano ang gusto mong marating at handa kang maglakad patungo roon kahit mag-isa. Ang vision na iyon ang magsisilbing ilaw sa gitna ng dilim, ang gabay sa oras ng panghihina at ang paalala na ang lahat ng ginagawa mo ay may saysay. Kapag malinaw ang iyong layunin, hindi mo na kailangan ng palakpak. Ang bawat hakbang na ginagawa mo ay nagiging panalo dahil alam mong papalapit ka sa iyong pangarap. Ngunit tandaan, ang pagtuon sa sarili ay hindi isang beses lang na desisyon. Ito ay araw-araw na pagpili. Araw-araw mong pipiliin kung magpapatuloy ka ba sa iyong disiplina o magpapadala sa ingay. Araw-araw mong pipiliin kung maglalaan ka ba ng oras sa iyong layunin o mag-aaksaya ng oras sa walang saysay. Ang tagumpay ay hindi biglaan. Ito ay bunga ng libu-libong maliliit na desisyon na ginawa mo ng tama. Ang bawat araw na pinili mong magtuon sa sarili ay hakbang patungo sa mas matibay na kinabukasan. Sa huli, ang pagtuon sa sarili ay pagbabalik sa katahimikan. Hindi mo kailangang ipakita sa lahat ang iyong proseso. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat hakbang. Ang kailangan mo lang ay tiwala sa sarili at disiplina sa oras. Kapag natutunan mong magsara ng pinto sa ingay ng mundo, maririnig mo ang pinakamahalagang boses, ang boses ng iyong sariling pangarap. At kapag natutunan mong pakinggan ang boses na iyon, magsisimula ang tunay na paglalakbay patungo sa tagumpay. Ang mensahe ng unang kabanata ay malinaw. Huwag mong hayaang lamunin ka ng ingay ng mundo. Huwag mong hayaang diktahan ng iba ang iyong landas. Ang tunay na laban ay laban sa sarili mong limitasyon, at ang tunay na panalo ay ang kakayahang magtuon sa sarili. Kapag natutunan mong gawin ito, hindi mo na kailangan ng palakpak. Ang bawat hakbang na ginagawa mo ay sapat na patunay na ikaw ay papalapit sa iyong pangarap. At sa katahimikan ng iyong proseso, doon mo matatagpuan ang lakas na magdadala sa iyo sa tunay na tagumpay. Chapter 2. Chapter 2. Tahimik na pagsusumikap. Kapag natutunan mong magtuon sa sarili, ang susunod na hakbang ay ang tahimik na pagsusumikap. Ito ang yugto kung saan ang lahat ng iyong plano, lahat ng iyong pangarap ay unti-unting binubuo sa pamamagitan ng disiplina at konsistensya. Maraming tao ang gustong magtagumpay, ngunit kakaunti lamang ang handang magtrabaho ng walang palakpak, ng walang audience, ng walang instant na papuri. Ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa ingay ng mundo, kundi sa katahimikan ng iyong sariling proseso. Ang tahimik na pagsusumikap ay parang pagtatanim. Kapag nagtanim ka ng buto, hindi mo ito agad makikita na nagbubunga. Kailangan mo itong diligan araw-araw, alagaan, at hintayin ang tamang panahon. Hindi mo kailangang ipakita sa lahat ang bawat pagdilig, bawat pag-aalaga, bawat oras na ginugol mo sa paghihintay. Ang mahalaga ay ang consistency, ang paulit-ulit na paggawa ng tama kahit walang nakatingin. Ganoon din sa buhay. Ang bawat maliit na hakbang na ginagawa mo araw-araw ay parang patak ng tubig na unti-unting bumubuo ng ilog ng tagumpay. Ngunit bakit nga ba mahirap magtrabaho ng tahimik? Dahil sanay tayo sa instant gratification. Sanay tayo na kapag may ginawa tayo dapat may kapalit agad. Kapag nag-aral tayo dapat may papuri agad. Kapag nagtrabaho tayo dapat may resulta agad. Ngunit ang katotohanan,
Ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi nakukuha ng biglaan. Ang tunay na tagumpay ay bunga ng mahabang proseso, ng paulit-ulit na disiplina, ng tahimik na pagsusumikap na walang kasiguraduhan kung kailan darating ang bunga. Ang kailangan mo ay tiwala sa proseso, tiwala na ang bawat araw na ginugugol mo sa tahimik na trabaho ay hakbang patungo sa iyong pangarap. Isipin mo ang isang manunulat na araw-araw nagsusulat ng pahina, kahit walang nakabasa. Isipin mo ang isang musikero na araw-araw nag-e-ensayo ng nota, kahit walang nakikinig. Isipin mo ang isang negosyante na araw-araw nag-iipon ng maliit na puhunan, kahit walang nakakapansin. Sa mata ng mundo, parang walang nangyayari. Ngunit sa mata ng proseso, bawat araw ay panalo. Kapag dumating ang tamang oras, ang manunulat ay may aklat, ang musikero ay may konsyerto, at ang negosyante ay may negosyo. Ang lahat ng iyon ay bunga ng tahimik na pagsusumikap. Ang disiplina ay mas mahalaga kaysa inspirasyon. Maraming tao ang naghihintay ng tamang mood, ng tamang pagkakataon, ng tamang inspirasyon bago kumilos. Ngunit ang disiplina ay hindi naghihintay. Ang disiplina ay kumikilos kahit walang gana, kahit walang inspirasyon, kahit walang audience. Kapag natutunan mong magtrabaho ng may disiplina, hindi mo na kailangan ng motivation. Ang bawat araw ay nagiging oportunidad para magpatuloy. Ang bawat oras ay nagiging hakbang patungo sa iyong layunin. Ang tahimik na pagsusumikap ay hindi nakadepende sa damdamin. Ito ay nakadepende sa desisyon. Isa pang mahalagang aspeto ng tahimik na pagsusumikap ay ang pag-iwas sa pagbabalita ng bawat galaw. Sa panahon ngayon, parang normal na ipakita sa lahat ang bawat hakbang, mula sa workout, sa pagkain, sa trabaho, sa pag-aaral. Ngunit ang tanong, kailangan ba talagang ipakita ang lahat? Ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa pagpapakita ng proseso, kundi sa pagtuon sa resulta. Kapag natutunan mong magtrabaho ng tahimik, hindi mo na kailangan ng validation. Ang resulta ang magsasalita para sa iyo. Kapag dumating ang oras ng tagumpay, hindi mo na kailangang ipaliwanag kung paano mo ito nakamit. Ang bunga ng iyong tahimik na pagsusumikap ay sapat na patunay. Ang katahimikan sa proseso ay nagbibigay ng lakas. Kapag wala kang iniisip na audience, mas nakakapagtuon ka sa trabaho. Kapag wala kang iniisip na papuri, mas nakakapagtuon ka sa disiplina. Kapag wala kang iniisip na validation, mas nakakapagtuon ka sa layunin. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay kalakasan. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay pundasyon. Kapag natutunan mong yakapin ang katahimikan, nagiging mas matibay ang iyong proseso. Kapag natutunan mong magtrabaho ng tahimik, nagiging mas matatag ang iyong tagumpay. Ang mahalaga ay ang disiplina. Ang mahalaga ay ang tiwala sa proseso. Kapag natutunan mong magtrabaho ng tahimik, hindi mo na kailangan ng palakpak. Ang bawat pawis na tumutulo, ang bawat oras na ginugugol, ang bawat hakbang na ginagawa mo, ay nagiging puhunan sa iyong pangarap. At kapag dumating ang tamang oras, ang lahat ng iyon ay magbubunga ng tagumpay na hindi matitinag. Ang mensahe ng ikalawang kabanata ay malinaw. Ang tahimik na pagsusumikap ay ang tunay na susi sa tagumpay. Hindi mo kailangan ng audience, hindi mo kailangan ng validation. Ang kailangan mo ay disiplina, consistency, at tiwala sa proseso. Kapag natutunan mong magtrabaho ng tahimik, ang resulta ang magsasalita para sa iyo. At sa katahimikan ng iyong proseso, doon mo matatagpuan ang lakas na magdadala sa iyo sa tunay na tagumpay. Kapag natutunan mong magtuon sa sarili at magsumikap ng tahimik, darating ang oras na ang lahat ng iyong ginawa ay magbubunga. Ang katahimikan na minsan ay tila walang saysay. Ang mga araw na puno ng pawis ngunit walang nakakapansin. Ang mga oras na ginugol mo sa disiplina kahit walang papuri. Lahat ng iyon ay magbabalik sa iyo bilang tagumpay na hindi matitinag. Ang bunga ng katahimikan ay hindi lamang material na gantimpala,
kundi mas malalim na kapayapaan, respeto, at inspirasyon na hindi mabibili ng kahit anong halaga. Ang tagumpay na bunga ng katahimikan ay may kakaibang lakas. Kapag dumating ang oras na makita ng mundo ang iyong resulta, hindi mo na kailangang ipaliwanag kung paano mo ito nakamit. Hindi mo na kailangang ipakita ang bawat hakbang na ginawa mo. Ang resulta mismo ang magsasalita. Ang mga tao ay magtataka kung paano mo nagawa, ngunit ikaw ay nakangiti lamang. Dahil alam mong ang lahat ng iyon ay bunga ng iyong tahimik na pagsusumikap. Ang katahimikan ay nagbigay sa iyo ng focus. At ang focus na iyon ang nagdala sa iyo sa tagumpay. Ngunit higit pa sa material na gantimpala, ang bunga ng katahimikan ay inner peace. Kapag natutunan mong magtrabaho ng tahimik, natututo ka ring tanggapin na hindi lahat ng tao ay makakaintindi sa iyong proseso. Hindi lahat ay makakapansin sa iyong sakripisyo. At ayos lang iyon. Ang mahalaga ay ang kapayapaan na dala ng iyong sariling paglalakbay. Ang kapayapaan na alam mong hindi mo kailangang ipilit ang iyong sarili sa iba. Ang kapayapaan na alam mong sapat na ang iyong ginagawa kahit walang palakpak. Ang kapayapaan na alam mong ang iyong tagumpay ay bunga ng iyong sariling disiplina, hindi ng validation ng iba. Ang bunga ng katahimikan ay respeto. Kapag natutunan mong magtrabaho ng tahimik, ang mga tao ay matututo ring igalang ang iyong proseso. Hindi mo kailangang ipilit ang iyong sarili. Hindi mo kailangang ipakita ang bawat hakbang. Kapag dumating ang oras ng tagumpay, ang respeto ay kusang darating. Ang mga tao ay makikita ang resulta. At sa resulta na iyon, makikita nila ang iyong dedication. Ang respeto na iyon ay mas matibay kaysa pansamantalang papuri. Ang respeto na iyon ay hindi mawawala dahil ito ay nakabatay sa tunay na tagumpay. At ang pinakamahalagang bunga ng katahimikan ay empowerment. Kapag natutunan mong magtrabaho ng tahimik, nagiging inspirasyon ka sa iba. Hindi mo kailangang magsalita ng marami. Hindi mo kailangang ipakita ang lahat. Ang iyong resulta ay sapat na inspirasyon. Ang iyong tagumpay ay nagiging patunay na posible ang pangarap, na posible ang disiplina, na posible ang tahimik na pagsusumikap. Ang iyong proseso ay nagiging gabay sa iba, at ang iyong tagumpay ay nagiging ilaw sa kanilang landas. Ang empowerment na iyon ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa lahat ng taong nakakita ng iyong bunga. Sa huli, ang bunga ng katahimikan ay hindi lamang tagumpay, kundi pagbabago. Binabago nito ang iyong sarili, binabago nito ang iyong pananaw, binabago nito ang iyong buhay. Kapag natutunan mong magtrabaho ng tahimik, natututo kang pahalagahan ang proseso. Natututo kang pahalagahan ang oras. Natututo kang pahalagahan ang disiplina. At sa lahat ng iyon, natututo kang pahalagahan ang sarili. Ang bunga ng katahimikan ay hindi lamang panlabas na tagumpay, kundi panloob na kapayapaan na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng buhay. Ang mensahe ng 3 kabanata ay malinaw. Ang katahimikan sa proseso ay nagbubunga ng matibay na tagumpay, ng respeto, ng kapayapaan, at ng inspirasyon. Hindi mo kailangang ipilit ang iyong sarili. Hindi mo kailangang ipakita ang lahat. Ang kailangan mo lang ay tiwala sa proseso, disiplina sa oras, at pagtuon sa sarili. Kapag natutunan mong magtrabaho ng tahimik, ang resulta ang magsasalita para sa iyo. At sa bunga ng katahimikan, matatagpuan mo ang tunay na tagumpay na hindi matitinag, ang kapayapaan na hindi mawawala, at ang inspiration na magpapatuloy sa iba. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, tandaan natin na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng palakpak o sa bilis ng papuri. Ito ay nakikita sa katahimikan ng proseso, sa disiplina ng araw-araw na pagsusumikap, at sa tiwala sa sariling kakayahan. Kapag natutunan mong magtuon sa sarili, magsumikap ng tahimik, at hayaang ang resulta ang magsalita, matatagpuan mo ang kapayapaan at respeto na higit pa sa anumang gantimpala.
Ang bunga ng katahimikan ay inspirasyon, at ang inspirasyong iyon ay magpapatuloy sa iba. Ito ang tunay na lakas ng tahimik na tagumpay. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Muli ako po si Edward Giles at ito ang Gintong Ugali YouTube channel. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.